Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang OFW Lounge matapos mag-viral ngayon ang bagong dating na OFW kung saan dismayado ito sa OFW Lounge sa NAIA Airport Terminal 1. Sa isang video sa Facebook na ibinahagi ng uploader, sinabi ng OFW na tinanggihan daw siya ng staff ng OFW Lounge na makapasok dahil sa wala umano siyang boarding pass kahit na nagmamakaawa siya para doon sana magpahinga dahil kinaumagahan pa ang kanyang flight pauwi sa probinsya at para sana makainom siya ng gamot, pero hindi daw siya pinayagan at sinabi daw sa kanya na para lamang daw sa mga OFWs na paalis ang OFW Lounge. OFW dyan sa Terminal 1? Oo. Hindi ba pwede yun sa ano? Sabi nila, malinaw na malinaw sa video nila na para sa lahat. Yung mga pauwi na nakalin ang dating dito sa Pilipinas na mga walang biyahe papuntang probinsya, welcome na welcome. Oo. Lumapit ako sa kanila. Anong ginawa? Hindi daw pwede, para lang daw yun sa mga paalis. Hindi ka pinapasok? Hindi. Nandun lang ako sa yung sa upuan. Grabe, OFW mismo, Lods. Oh, kakauwi lang ni ma'am. Nagmakaawa pa ako. Iinom ako ng gamot. Humingi ako ng konting tubig. Oo. Binigyan naman ako. OFW? Gusto pumasok sa OFW Lounge kasi nagpa-umaga siya kasi wala kang biyahe sa kanila. Pabikol kasi si ma'am, tapos hindi pinapasok sa loob. Isipin mo yan, OFW ka. Hindi naman masisisi yung mga staff kasi sumusunod lang sila sa utos. Hindi, ano nga yan, di ba? Parang tambayan ng mga OFW na galing ibang bansa na As in bawal. Tapos, hindi ka pa papapasukin sa loob kung wala kang boarding pass. So, ibig sabihin, pabalik lang talaga siya. Balik lang. Hindi siya. So, paano kami mga OFW? Mapera kami? Galing ibang bansa? Diyos ko, nakakadismaya talaga. Kasi boarding pass ang hinahanap eh. Ibig sabihin, pabalik lang. Grabe, no? Ay, Diyos ko. Nakakasama na loob. Isipin mo, isang kang OFW. Hindi naman kami. Oo nga. Guyat, pagod. Gusto mo magpahinga dahil nagpapaumaga ka nga. Nagpapaawa na nga yung isang staff na Bicolano rin. Oo. Kasi kawawa naman ika. Pagod sa biyahe, gusto magpahinga. Hindi daw talaga pwede kasi yun ang protocol nila. Diyos ko, Lord. Terrible. Ang gobyerno ng Pilipinas. Grabe, no? Isipin mo yun. Ibig sabihin kanina ka ba yung... Kasi alas 10 ka. 9:30. Nasa labas ka na. Hindi, alas 10 ka na. Alas 10 ka, di ba? Nag-chat sa akin na dito na ako sa airport. Nandiyan na ako. Ibig sabihin sa labas ka na, nakaupo ka na sa semento. Hindi naman, may upuan doon sa tapat. May upuan lang doon. Upuan. Pero doon sa pinaka-OFW Lounge, bawal talaga. Bawal. Akala ko, yung parating at saka palabas. Yun ang malinaw na malinaw sa Oo nga. nila. Bago lang yan eh. Bagong bukas lang yan. Bagong bukas lang sa Terminal 1 nga. 3 days pa lang yung kabubukas kasi nga ni-renovate yan eh. Oo. So ako naman, kampante kasi sabi ko, okay lang kasi wala namang biyahe. Alam nga yung oras ang dating ko eh, may OFW Lounge naman. Tapos gano'n ang sistema, bastos. Buti pa nag-hotel ka na lang, nakapagpahinga ka na lang sana. Doon ka na lang sana sa may yung tabi, yung sa tawag nito. Hinayang naman ako sir sa pera kasi ang daming gastos. Sabagay. Sa video na ito, marami sa mga OFWs ang nadismaya sa sistema ng OFW Lounge dahil ani sa kanilang mga komento na karanasan nila mismo, nakakapasok daw sila noon sa OFW Lounge nang dumating sila sa Pilipinas, kumain at natulog habang nagpapalipas ng traffic. At may nagkomento pa ng mga OFWs na kumain daw sila sa OFW Lounge nang dumating sila sa Pilipinas bago sumakay pa uwi sa probinsya. Kung atin matatandaan, sinabi rin noon ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ang lounge para sa umaalis. Kasi aantayin nila yung aeroplano nila eh. Di ba? O kaya may connecting flight. Kasi pagdating naman nila, lilipad pa. Pero yun talaga uuwi na, although pwede na ba kayong pumunta? Kaya lang, ano gagawin nyo dito? Yung nag-aantay na yung mga sundo nyo sa labas. Tama ba ako? Yes. Oo. At least wala kayong sundo. Oh, yan. Narinig nyo.